Sa ating latest update sa Bagyong Hana, huli natin itong namataan 265 kilometers northwest ng Itbayat sa Batanes. Ang kanyang lakas ngayon o maximum sustained winds ay nasa 120 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman nasa 165 kilometers per hour. Mula dun sa pagkilos niya na pakanluran, ito ay nag-south-southwestward. Ito ibig sabihin, medyo bumababa po o patimog yung pagkilos niya. Kaya po hindi ito agad lumabas ng Philippine Area of Responsibility at posibleng mamayang hapon pa o afternoon lalabas ho ng boundary ng PAR. Samantala, patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon o habagat na siya magdadala pa rin ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ho ng northern Luzon, particular na Ilocos Region, gayon din sa may Central Luzon, yung Bataan-Zambales area, at gayon din sa Kamaynilaan, ilang bahagi ng Calabarzon, at kasama rin yung bahagi ng Mimaropa. Samantala, makikita ho natin, meron hong kaulapan dito sa may silangang bahagi ng Northern Luzon. Hindi pa ito low pressure area, cloud clusters pa lamang ito ngayon. At patuloy natin ito i-monitor. Hindi natin inalis yung posibilidad na maging low pressure area ito sa mga susunod na araw. Kaya lagi ho tayong tumutok sa update ng Pag-asa sa lagay ng iba't ibang mga weather system na nakakaapekto sa ating bansa. Narito naman yung latest track ng bagyong si Hana. Makikita nga ho natin, ito nga bagyong Hana, yung kanyang latest position. Nasa loob pa rin siya ng Philippine Air Responsibility, halos nasa boundary na ho ng PAR. Sa ngayon ho, yung kanyang pagkilos nga na pakanluran ay naging patimog. Kadalasan nangyayari ho ito kapag may interaction ito sa kalupaan o kung minsan naman ho, epekto ng high pressure area na siyang nakaka-impluwensya sa pagkilos ng bagyo, kaya hindi pa ito agad lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahan naman natin na yung bagyong Hana, pagdating ho ng mamayang hapon, posibleng nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility kapag nagsimulang kumilos uli ito pahilagang kanluran. Samantala, bukas ho, araw ng Martes naman, nasa around 480 kilometers northwest na ito ng Itbayat sa Batanes. Ang pagkilos niya, posible po itong pumunta sa may bahagi ng mainland China. Ito ay magla-landfall sa may mainland China kung saan ito ay tuluyang mag-deteriorate at manghihina po, mag-weekend at magiging isang depression o tropical depression na lamang kapag nanatili na ito sa mainland China. Samantala, nakataas pa rin yung signal number 1 sa bahagi ho ng Batanes, yung lalawigan ng Batanes. Pwede pa rin hong makaranas sa mga pagbugso ng hangin at mga pag-ulan itong bahagi ho ng Batanes. Ito ay direktang dulot ng bagyong si Hana. Samantala, malaking bahagi pa rin ho ng Luzon, kasama na rin ilang bahagi ng Kabisayan ay makararanas ng mga pag-ulan at maulap na panahon sa araw na ito. Makikita ho natin, partikular na malalakas na mga pag-ulan pa rin mararanasan sa Ilocos Region, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Samantalang kung minsan ho, may mga malalakas na mga pag-ulan pa rin mararanasan sa Kamaynilaan, Cordillera, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, sa Rizal, Cavite at Batangas. Malaking bahagi pa rin ho ng Calabarzon ay makararanas pa rin ng katamtaman kung minsan ho malalakas na mga pag-ulan. Hanggang bukas, makararanas pa rin ho ng mga pag-ulan ang ilang bahagi ho ng Kamaynilaan, sa may Cordillera, partikular ni Abra at Benguet, ilang bahagi ng Central Luzon, pero kadalasan yung konsentrasyon ng pag-ulan natin, yung bahagi pa rin ng Ilocos Region, lalo na sa may Pangasinan, Zambales, Bataan. Samantala dating ho ng araw ng Miyerkules, ang makararanas ho ng mas malalakas na mga pag-ulan o mga malalakas na mga pag-ulan, yung bahagi na lamang ng Ilocos Region, Zambales at Bataan. Inaasahan ho kasi natin na kapag ang itong bagyong Hana ay naglandfall na sa mainland China, tuluyan ng humina, yung impluensya nito o pagpapalakas sa southwest monsoon o habagat ay hindi na rin ho ganun kalakas dahil ho doon posibleng mababawasan na significantly ang mga pag-ulan, partikular na sa western section ng Luzon. Narito ho yung mapa ng mga ating mga pag-ulan. Makikita ho natin ang konsentrasyon ngayong araw ng Lunes, dito pa rin sa western section ng Luzon. Kasama pa rin dyan yung Kamaynilaan, yung bahagi ho ng Mindoro. Pagdating ng araw ho ng Martes, bukas, yung bahagi ho ng Zambales, Bataan area yung makararanas
ng potensyal ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Pagdating ho ng araw ng Miyerkules, inaasahan natin yung mga usual na mga localized thunderstorms. Posibleng mas magpakita na ang haring araw, partikular na dito sa mga lugar kung saan ilang araw na nga inuulan. Kaya po pagdating ng Miyerkules o Wednesday, mas malaking chance ho na fair weather na ho sa malaking bahagi ng ating bansa, liban na lamang sa mga usual na localized thunderstorms na nararanasan sa hapon hanggang sa gabi. Samantala, sa mga lugar po na ilang araw ng inuulan, patuloy yung nagpapaalala ang pag-asa sa mga posibilidad ng mga biglang pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya iba yung pag-iingat ho ang kinakailangan para sa mga kababayan na nasa mga lugar na ito. Samantala, posible pa rin ho yung mga pagbugso ng hangin dulot ng bagyong hanging habagat na pinalakas ng bagyong Hana ngayong araw at bukas. Malaking bahagi pa rin ho ng Luzon, lalo na yung western section ng Luzon ay makararanas ng mga bugso ng hangin. Pagdating ho ng araw ng Martes, ilang bahagi pa rin ho ng Luzon, gayon din ho umaabot hanggang sa may Camarines provinces, posible ho yung mga pagbugso ng hangin, dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong si Hana. Kapag po naging depression o humina na yung bagyong Hana at tuluyan na maglaho, ay maglalaho na rin ho o mababawasan na significantly yung bugso ng hangin. Samantala ho, nakataas pa rin yung gale warning natin sa malaking bahagi ho ng western Luzon, kasama din yung western Visayas. Asahan pa rin ho dito sa mga lugar ho, sa may kulay pula ho natin, inaasahan ho natin na magiging maalon pa rin yung karagatan, kaya delikado maglayag yung maliit na sakyang pandagat at malilit na mga bangka sa bahaging ito ng ating bansa. Posible rin ho makansela yung mga biyahe ho ng mga ilang mga sakyang pandagat sa bahaging ito ng ating kapuluan kung saan may nakataas tayo na gale warning.